ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pag-ibig ay hindi mo masasabing tapat at mahal ka ng isang tao dahil lamang sa ipinapakita niyang pagmamahal at pag-aalaga sa iyo. Mas madalas ay ganon lamang sila dahil may nakukuha sila sa iyo bukod sa pagmamahal. Ikaw kabarangay, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan sa mga senyales na hindi tapat sa iyo ang iyong minamahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosette, 37 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Ako po ay isang single mom at hindi ko na po ikikwento ang bahaging yon ng aking buhay. Nais ko pong umpisahan ang kwento tungkol sa pagsasama namin ni Bren, ang aking nooy long-time boyfriend kahit na ako'y single mom. Nakilala ko noon si Bren sa sikat na fast food restaurant na aking minamanage. Nagkaroon noon ng konting aberya sa pagitan niya at ng isa sa aking mga crew. Hindi kasi sinasadyang nadulas ang crew na magdadala sana ng pagkain sa lamesa nito, pero hindi ko ini-expect na magiging kalmado lamang si Bren noon. Pinalitan ko lahat ng mga natapong pagkain at humingi rin ako ng despensa kay Bren na kasama noon ang kanyang pamilya. Sa pagkakatanda ko noon ay birthday ng kanyang kapatid at doon sila nag-celebrate. Matapos ang araw na yon ay nagsimula na ang mga pagpapahiwatig ni Bren. Sinabi na rin niya na may gusto siya sa akin. Napadalas ang pagkain niya sa aming fast food restaurant at tatambay siya roon ng mga kalahating oras. Hanggang sa nagkamabutihan kami ng tuluyan ni Bren at nagpalitan ng number at social media accounts. Niligawan niya ako. Ipinaliwanag ko naman noon sa kanya ang tungkol sa pagiging single mom ko at sinabi niya sa akin na tanggap niya ang sitwasyon ko. Hindi naman daw yon kabawasan sa isang babae para mahalin. Kalaunan nga ay sinagot ko na rin siya hanggang sa nagtagal ng 1 taon ang aming relasyon ay nagpasya na kaming magsama. Mabait at mapagmahal si Bren pero nalaman kong may pagkamaluho ito na hindi ko na lamang gaanong pinansin. Madalas din ay nagkakatampuhan kami pero bilang ako ang nakakatanda ay ako na lamang ang umuunawa. Oo, Papa Dudut, tama kayo ng mga narinig. Mas matanda ako kay Bren ng 5 years. Laking pasalamat ko na nga lang dahil kahit single mom ako ay tinanggap niya ako at ang anak ko. Nakita ko naman kung paano niya asikasuhin at alagaan ang anak ko noon. Ang importante lang naman sa akin ay ang mahalin niya rin ang anak ko, kagaya ng pagmamahal niya sa akin. At bilang pasasalamat ko na nga rin sa pagmamahal na yon, ay ibinibigay ko ang lahat ng gusto niya, kahit nga minsan ay unreasonable na o wala ng katuturang bagay ang hinihingi niya, Papa Dudut. Han, gising na, bumangon ka na dyan. Ihahatid mo pa ako. Sorry Han, pero di kita maihahatid ngayon. Ha? Bakit? Di ba day off mo ngayon? Sira na naman kasi yung motor ko. Tumirik nga yung kagabi, di ba? Kaya nga di ako nakapunta kay La Charles. Oo nga pala. As in hindi na talaga nag-start? Hindi eh. Sinubukan ko pa andarin kagabi. Ayaw talagang umandar. Ipagawa na lang kaya natin. Wag na. Masyado nang maraming pyesa ang papalitan doon. Matagal na kasi yun, di ba? E di palitan ng pyesa, bumili tayo. Wala rin nga at sirain na ang motor ko. Masasayang lang ang pera mo. 3 taon na rin pati sa akin yun. Pinagtsatsagaan ko na nga lang eh.
Di na rin worth it kung ipapagawa. Pa-junk shop na punta nun. Anong gagamitin mong pang-transpo? Bahala na. Magko-commute na lang siguro ako o makikisakay sa katrabaho. Ang hassle naman. Ang hirap pa naman mag-commute kapag gabi na masyado. Iba pa rin yung nasusundo mo ko pag may overtime ako sa trabaho. Kaya nga eh. O kaya naman, tutal nagsasuggest ka na bumili tayo ng mga bagong pyesa. Ba't di na lang kaya tayo bumili ng bago? Kasi ganun din. Gagastos lang tayo tuwing masisira ang motor ko. E di bumili na lang tayo. Isang bagsakan na gastos na lang. O kung ayaw mo naman ng cash, mag-installment tayo. Tutulungan na lang kita sa paghuhulog. Kung cash, baka hindi ko naman kayanin ng isang bagsak. Paghulugan naman, monthly may problema tayong bayarin sa motor. Saglit lang naman yung installment. Kunin natin yung 1 year to pay. Yung cash, madali lang naman yun. May savings ka naman sa bangko. Mag-withdraw ka muna dun, tapos hatian na lang kita sa bayad para maibalik yung nakuha nating pera. Hindi ko naman basta-basta pwedeng galawin yun at savings ko yun para kay Miley. Magkano pa lang naman ang laman nun? Nasa 200k na yun, di ba? Baril lang naman mababawas dun. Tsaka ibabalik naman natin. Bata pa si Miley, matagal pa yan magka-college. Nasa elementary pa lang yung bata. May panahon pa tayong mag-ipon para sa future niya. Ay, nagmamadali ba yung motor na yan? Hindi naman. Pero pareho tayong magko-commute papasok at pag-uwi ng trabaho. Subukan natin next week. Tingin tayo ng motor. Pero di pa… Yay! Payakap na ako sa napakabait at napakaganda kong asawa. Tigilan mo ako sa pambobola mo ha. Matagal ko nang alam na maganda ako. Di naman kita binubola. Pero Han, gusto ko sana yung bagong labas na model ang bilhin natin. Maganda na yun. Sulit ang pera mo. Pera ko? I mean pera natin. Hahatian nga kita sa expenses para sa bagong motor natin, di ba? Pero syempre, kunin na natin yung bagong model para mas maganda. Sulit na sulit talaga ibabayad natin dun. Okay, sige. Tingin tayo next week. Pag-usapan na lang natin mamaya pag-uwi. Kailangan ko na kasing magmadali. Magko-commute pa ako. Sige Han, thank you. Ingat ka sa work. Di mo ba ako ihahatid sa labasan? Maliligo na rin kasi ako eh. Bukas na lang siguro. Maaga akong gigising bukas para masabayan kita. Okay, sige. Alis na ako. Ingat. I love you. I love you too. Papadudod sa pagmamadali ko nga ay hindi na ako nakapag-isip at sumang-ayon na lamang sa gusto ni Bren. At habang nasa trabaho naman ay maghapon nga akong pagod sa pagmamanage ng pinapasukan kong fast food. Nag-overtime pa ako kaya naman kulang na lang ay manlambot ako sa pagod. Hindi naman ako makapag-out ng maaga dahil sa dami ng customers at nakita kong hindi na maganda o gaga ang aking mga crew sa pagsiserve at pag-aasikaso sa kusina. Ang sobrang pagod na nararamdaman ko nga ay nadagdagan pa dahil sa isipin tungkol sa mga bills na dapat kong bayaran. Naalala ko kasing may mga hindi pa pala ako nababayarang bills na dapat nang masettle pero nakapangako na ako kay Bren na kukuha kami ng bagong motor. Kilala ko si Bren at agad yung nagtatampo kapag may naipangako ako na hindi ko natupad. Ayaw ko naman na sumama ang loob niya sa akin dahil nga sa mahal ko siya. Kahit pa nga minsan ay pakiramdam ko na tila obligasyon na ang ibigay lahat ng gusto niya. Nag-iisip na nga ako noon, Papa Dudut, kung ikakash ko ba o installment ang bibilhin kong motor para sa kanya, kagaya ng suhestyon niya. Yun na lang halos ang laman ng isipan ko buong araw. Papa Dudut, hanggang sa makapagsara na nga kami at umuwi na. Isa-isa na noong nagpaalam ang mga staff ko para umuwi na at ang isang staff ko naman ay nagpresenta na ihatid ako pa uwi pero mariin akong tumanggi. Unay dahil sa lalaki ito at pangalawa ay seloso si Bren. Ayaw kong pagtalunan namin ang mga ganong klase ng bagay. Kaya naman sumabay na lamang ako kay El dahil parehas naman kami ng sasakyang jeep, Papa Dudut. Ano't nag-commute ka ngayon? Ba't di ka sinundo ni Bren?
Nasira na naman kasi yung motor niya. Ang tagal na kasing sinasabihan na bumili ng kotse. Carry mo naman para hindi mo na kailangang asahan ng paghatid sundo sa ni Bren. Mas okay pa yung kotse at ikaw naman ang gagamit. Eh kasi naman, pag nagbabalak akong bumili ng kotse, tiyempo namang may mga gustong bilhin si Bren o kaya naman nanghihiram ng pera. Ano ka ba? Nanay ni Bren? Ba't kailangan ikaw ang bumili ng lahat ng gusto niya? Di naman yata tama yun. Kalalaki niyang tao, sa'yo pa siya aasa. May trabaho naman siya. Kung may gusto siya, edi siya ang bumili. Gamitin niya sarili niyang pera. Kapal din naman niyang si Bren. Ay, wala namang problema sa akin yun. Boyfriend ko naman siya. Tsaka kumpara naman sa kanya, mas malaki ang sinasahod ko. Yung sweldo nga niya kulang pa sa mga kapatid niyang pinag-aaral eh. Ay nako, hindi tama yan, Rosette. Hindi porke mas malaking sinasahod mo sa kanya, obligado ka nang ibigay lahat ng gusto niya. Pareho kayo nagtatrabaho. Ano lang palang ganap niya sa'yo? Pabigat. Tapos ikaw, sugar mommy, ganun? Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo. Sa tinagal-tagal niyo nagsasama, wala pa akong narinig sa'yo na si Bren ang nagbigay sa'yo. Puro ikaw ang nagbibigay. Kung ako siguro nasa kalagayan mo, baka hiniwalayan ko na yan. Aba, hindi ka nagtatrabaho para sa luho niya. Nagtatrabaho ka para sa kinabukasan ng anak mo. Nagtatrabaho pa rin naman ako para sa anak ko. May savings nga ako para sa kanya para pag nag-college siya eh. Oo nga, pero impyes na sarili mo na lang at anak mong iniintindi mo, problema mo pa luho niyang si Bren. Pati pa nga yata pangangailangan ng pamilya niya, sa'yo na rin niya inaasa. Hulaan ko, yung mga perang nahiram niya sa'yo, hindi pa niya nababayaran. Babayaran naman daw niya ako unti-unti pag nakaluwag na siya. Ay nako, maniwala ka sa akin, hindi na mababayaran yan. Yan ang tinatawag na utang na hingi. Grabe ka naman kay Bren. Ipagtanggol mo siya hanggat gusto mo. Basta ako sasabihin ko kung anong gusto ko tungkol sa kanya. Lalo na kung alam kong nasa katwiran naman ako. Ewan ko ba naman kasi sa'yo at nagpapauto ka masyado dyan sa lalaking yan. Ay, sige na, tama na. Tumataas na yung boses mo, pinagtitinginan na tayo oh. Ay, wala akong pakialam. Makinig sila hanggat gusto nila. Di naman nila tayo kilala. Ikaw talaga, kahit saan ka na lang. Mabuti ng ganito ko, kesa naman sa nagpapauto sa lalaking wala man lang pagsisika para makabili ng gusto. Kailangan pa talaga sa'yo iasa. Oo na, nakuha ko na yung point mo, kaya kung pwede, tumigil ka na. Concern lang ako sa'yo, Rosette. Ayokong pagsisihan mo yan sa huli. Na kapag wala ka nang maibigay sa kanya, bigla ka na lang niya iiwan. Syempre, masakit para sa akin yun. Kasi best friend kita. Hindi naman gagawin ni Bren sa akin yun. Sinasabihan lang kita. Ayokong iiyak ka sa akin pagdating ng panahon kasi tama lahat ng sinabi ko. Oo na, pero papatunayan ko sa'yo na mali ang pagkakakilala mo sa kanya. Oo, siguro nga maluho siya, pero mahal niya kami ng anak ko. Sana nga. Pero, change topic. Bumili ka na ng kotse. Para naman, pati ako makalibre ng sakay pa uwi, diba? Habang may trabaho ka, magpundar ka na ng mga gamit na alam mong mapapakinabangan mo naman. Kung ako lang sigurong nasa posisyon mo, baka may bahay at kotse na ako. Yun talaga uunahin ko. Bago man lang ako tumanda, may mga naipundar na ako. Kasi, kanino ba mapupunta yun pag natigok tayo? Siyempre sa mga anak natin. Ay, oo na nga. Libreng sakay lang pala gusto mo eh. Hoy babae, seryoso ko. Habang kaya mo pang magtrabaho, mag-invest ka na sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Hindi yung sinasayang mo yung pera mo sa kung ano-ano. Ay sus, bumalik ka na naman kay Bren. Naiinis lang ako. Ako nga, di ako makahiram ng pera sa'yo tapos siya, grabe kung maglustay ng pera mo. Hoy, pwede ka manghiram sa akin ng pera. Di naman kita tatanggihan. No thanks, may trabaho naman ako. Tsaka, binibiro lang kita. Ang akin lang, hindi mo pinupulot ang pera sa tabi-tabi. Kaya spend wisely. Hindi pwedeng sa'yo lagi nakadepende si Bren. Paano ka naman? Kanino ka dedepende? Papa Dudut, ayaw ko mang tanggapin ang lahat ng mga sinasabi sa akin ni El ay hindi ko naman napigilang mapaisip.
Napatanong ako sa sarili ko kung talaga nga bang masyado ko nang pinamimihasa si Bren na palagi nakadepende sa akin. Pero naisip ko rin na kung hindi ko gagawin yon ay may chance na mawala sa akin si Bren. Hindi sa pagiging makasarili o ano. Ginawa ko yon dahil sa pagmamahal ko sa kanya at ayaw kong masira ang imahe ng isang buong pamilya na binuo ko sa isipan ko. Tinanggap niya ng buo ang pagkatao ko at ang anak ko. Kaya ano na lang ba yung suklian ko lahat ng yon? Sa sobrang pag-iisip nga, Papa Dudut, ay hindi ko na namalayang nakauwi na ako pero laking pagtataka ko nang hindi ko abutan si Bren sa bahay. Ang sabi kasi niya sa akin ay pagod siya kaya naman hindi niya ako nasundo. Agad kong hinanap si Ate Melet ang nagbabantay sa anak ko kapag pareho kaming nasa trabaho ni Bren. Naabutan ko siyang tulog na sa tabi ng anak ko. Ginising ko siya at agad kong tinanong kung nasaan si Bren. Ang sagot naman niya sa akin ay nakauwi na raw ito pero naligo lamang at nagbihis saka umalis. Dagdag pa ni Ate Melet na nakapanlakad dito ng damit pero hindi niya raw alam kung saan ang punta. Hindi ko alam noon, Papa Dudut, pero may kaunting kaba na bigla na lamang gumapang sa aking dibdib. Hindi ko may paliwanag kung bakit at para saan ang kaba na nararamdaman ko. Pero isinawalang bahala ko na lamang yon at agad kong tinawagan si Bren sa kanyang cellphone. Ring lamang yon ang ring pero biglang namatay. Sinubukan ko pang tawagan ulit pero cannot be reached na. Kaya naman nagbabaka sakali ako na tawagan ang mga katrabaho niya pero walang sumasagot sa tawag ko. Mas lalong tumindi ang kaba ko. Pero naisip kong baka masyado lamang ako nag-iisip kaya pinilit kong isawalang bahala na lamang ang nararamdaman kong kaba. Masyado rin akong pagod sa maghapong trabaho para intindihin pa kung saan siya nagpunta. Nang hindi man lamang nagpapaalam. Sa isip-isip ko ay uuwi naman yon kaya nagpahinga na lamang ako, Papa Dudut. Nakapag-decide na rin ako na kinabukasan ko na lamang siya kakausapin kapag nakauwi na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3:00 na ng madaling araw nang maalimpungatan ako dahil naramdaman ko ang paglundo ng aking kama. Nabungaran ko si Bren na tila kakatapos lamang maligo dahil basa ang buhok nito pero amoy na amoy ang alak sa hininga niya. Mukhang lasing na lasing ito dahil hindi man lang niya ako napansin na nakatingin sa kanya. Dumiretso lamang ito sa paghiga hanggang sa narinig ko na siyang naghihilik, senyales na malalim na ang kanyang tulog. Bumangon ako para sana umihi ng tila may naguudyok sa isipan ko na tignan ang mga gamit ni Bren. Hindi ako mapag-usisang tao pero may nagtutulak sa akin na gawin ko yon. Hindi ko alam kung ano nga ba ang kadahilanan at kinalkal ko na ang gamit niya. Bigla na lamang kumilos ang katawan ko at hinanap ang mga maruming damit na hinubad ni Bren. Papa Dudut, wala naman akong nakita ang kahina-hinala sa mga bulsa nito maliban sa isang mantsa na tila nagpatuyo ng aking lalamunan. Maliit na pulang mantsa sa kulay green niyang brief. At kung iisipin ay simpleng mantsa lamang yon. Pero nang amuyin ko yon ay amoy dugo at amoy ni Bren. Pero baka nagkakamali lamang ako dahil naisip kong brief niya yon kaya malamang ay amoy niya ang naroroon. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit may dugo. Napahinga ako ng malalim, Papa Dudut, dahil ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano na alam kong pagtatalunan lamang namin ni Bren. Alam ko rin na mahal niya ako o iyon ang mas tamang isipin kaya hindi niya magagawang lokohin ako. Sa ilang taon din naming pagsasama ay hindi niya ako binigyan ng dahilan para pagdudahan siya. Kaya ayaw ko na magpadalos-dalos na pagbintangan siya. Napagdesisyonan kong itanong na lamang sa kanya kinabukasan dahil pareho naman naming day off noon. At kinabukasan nga ay abala ako sa pag-check ng mga finance report sa fast food na pinagtatrabahuhan ko sa aming sala nang lumapit sa akin si Bren at humalik sa aking noo. At binati ako ng good morning. Pero hindi ko nagawang bumati pabalik sa kanya na lubos niyang ipinagtaka, Papa Dudut.
Han? Galit ka ba? May dapat ba akong ikagalit? Ang cold mo kasi. Sorry kung di ako nakapagpaalam sa'yo kagabi. Biglaan kasi. Buti may nasakyan ka pa kagabi. Sinundo ako ni Charles dito. Birthday kasi niya. Sorry kung di kita nasabihan agad. Tumatawag ako sa'yo kagabi, hindi mo sinasagot. Tapos bigla mong pinatay. Nalobat phone ko kagabi. Ngayong umaga ko na nga lang nakita yung mga missed calls mo eh. Ay, Han, sorry na. Di ko naman talaga intensyon na i-ignore yung calls mo. Napasarap kasi inuman kagabi. Ang ingay pa ng videoke kaya hindi ko narinig yung tawag mo. mag-almusal ka na sa kusina. Mauna ka na, may tinatapos pa akong report. Ayoko, galit ka pa eh. Mukha ba akong galit? Oo, hindi ka naman ganyan pag di ka galit. Sorry na, babawi na lang ako sa'yo. Sorry talaga kung di ako nakapagpaalam. Sorry din kung di ko nasagot yung tawag mo. Biglaan nga kasi kagabi kaya hindi ko na na-charge man lang yung cellphone ko. Okay, Hindi ka na ba galit? ewan ko. Han naman eh, kulang pa ba paliwanag ko? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? May gusto ka pa bang itanong? Ay, Sige na, kung may tanong ka pa, sasagutin ko. Basta kaya kong sagutin. may May ano? pulang mancha dun sa brief mo. Ano yon? Pulang mancha sa brief ko? Aling brief? Yung hinubad mo kaninang madaling araw. Ah, naalala ko nag-CR ako kagabi sa banyo nila Charles. Sobrang lasing ko kagabi. Parang may nasanggi ako na tumba dun sa sink ng CR. Parang hair dye yata. Medyo malagkit. Bagong kulay kasi ang buhok ni Charles eh. Parang ang timang at hindi naman bagay sa kanya yung kulay tanso. Pag nakita mo si Charles, ang sagwa ng itsura. Natalsikan siguro nung hair dye yung brief ko kagabi. Di ko alam. At di na nga ako makatayo ng maayos kaya siguro nagkalat na ako dun. Yata? Di ka sigurado kung hair dye ba talaga yon? Di nga, sakalasing na nga ako, di ba? Pero yun ang hinala ko. Kasi nga bagong kulay ang buhok ni Charles. Tapos kakulay pa nun yung natapon sa akin na likido. Okay, sige. Nagdududa ka pa ba sa akin? Gusto mo puntahan natin si Charles para maniwala ka? Hindi na. Naniniwala naman ako sa'yo. Akala ko lang kasi… Akala mo dugo? Oo, Han, never ako naging unfaithful sa'yo. Alam mo yan. alam ko. Kaya sorry kung napag-isipan kita ng di maganda. Okay lang yun. So ano, bati na tayo? Sige na, mag-almusal ka na dun sa kusina. Nagsangag ako ng kanin na maraming bawang. Nagprito rin ako ng tuyo at itlog. Wow, the best ka talaga. Favorite ko pa talaga niluto mo. Papadudot nang marinig ko nga ang paliwanag ni Bren ay tila nakahinga na ako ng maluwag. Napaisip ako kung bakit ko nga ba siya pinagdududahan. Gayong sa 5 taon naming pagsasama ay hindi pa siya nakagawa ng bagay na alam niyang ikakagalit ko at ikakasira namin. Lalo pa at alam na alam din ni Bren na ayaw ko sa mga taong manloloko. Parang ang nahiya pa ako sa kanya dahil lamang sa pagdududa ko. Pakiramdam ko nga ay ang immature ko dahil naisip ko na magagawa niya sa akin yon. Sana nga lang ay huwag kaming dumating sa ganong klase ng punto at mangyari sa amin ang nangyari sa ibang mga magkakarelasyon na naghiwalay dahil sa third party. Dahil hindi ko pinapangarap na paulit-ulit na masaktan at maloko. Kinabukasan ay pumasyal sa amin ang best friend kong si Elle. Pero hindi nito inabutan si Bren dahil saktong nag-grocery. Agad kong ipinaghanda si Elle ng makakain at maiinom dahil madalas ay yon ang pakay niya sa pagbisita sa akin. Madalas pa nga ay siya na ang naghahalongkat mismo sa ref nang pwede niyang makain at hinahayaan ko na lamang siya dahil hindi naman siya iba sa akin. Si Elle na ang maituturing kong isa sa mga pinakamalapit kong pamilya, lalo pa at matagal na kaming magkaibigan. High school pa lamang kami noon ay magkaibigan na kami. At kung nasaan ang isa ay naroon din ang isa. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ng kanya-kanyang priorities sa buhay kaya madalang na lamang kaming makapag-bonding
at kung magkikita man kami ay sa trabaho na. Pero hindi naman kami pwedeng doon magtsikahan dahil oras yon ang trabaho. Habang nagmemeryenda nga kaming dalawa, Papa Dudut, ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyaring pag-uusap naming dalawa ni Bren. Sus! Naniwala ka sa alibay ng lalaking yon? Rosette naman, may utak ka naman. Ba't tatanga-tanga ka? Naniniwala ako sa sinabi ni Bren. Ano bang dahilan niya para magsinungaling? Tsaka nakita ko na si Charles nito lang. Bagong kulay nga yung buhok niya. Kaya alam kong nagsasabi ng totoo si Bren. Magbabarkada ang mga yon. Malay ba natin kung nagsabuatan sila? Kung di ko pa kilala yun si Charles, baka maniwala ako. Si Charles may asawa ng tao pero nakakasegue pa ng pambababae. Anong kasiguraduhan natin na hindi ganun si Bren? Kung matinong barkada si Bren, edi sana pinagsabihan niya yung kaibigan niya na mali ang pambababae. Kaso hindi. Tahimik lang si Bren sa kalokohan ng kaibigan niya. Sige nga, isipin mo. Hindi naman porke ganun si Charles, ganun na rin si Bren. Green flag para sa akin yung boyfriend ko. 5 years na kami nagsasama pero ni minsan, di niya nagawa sa akin yung sinasabi mo. Sus! Baka magaling magtago. Pero unti-unti nang umaalingasaw ang bulok niya. Kung ikaw napapaniwala sa mga sinasabi niya, pues ako hindi. Para sa akin, red flag si Bren. Subukan mong humindi sa kanya. Tingnan ko lang kung di lumabas ang tunay na kulay niyan. Hoy, pinagchichismisan niyo ba ako sa trabaho? Hoy, hindi ka namin pinagchichismisan. Nasabi lang nila ang mga opinyon nila. O bakit? Tatanggalin mo kami sa trabaho? Wala akong sinabing ganyan. At hindi ako ganun kababaw para agad na magsisanti ng staff. Mabuti, dahil mag-aaway talaga tayo sa unang pagkakataon. Iniisip kong kapakanan mo. Sinasabi ko sa'yo to kasi masyado kang nagbubulag-bulagan. Nariyan ang mga senyales sa harapan mo. Pero di mo pa rin makita. Concern lang din sa'yo ang mga staff mo kasi nakikita nila kung gaano ka kasipag sa trabaho mo bilang manager. Mabait ka rin sa kanila, kaya anong dahilan nila para magsabi ng ikasisira mo? Hindi lang naman ako nakakapansin sa ugali ni Bren. Ay, di ko alam kung anong sasabihin ko. Malaki ang tiwala ko kay Bren. Ay, ayokong isipin mo na masyado akong nakikialam sa'yo at kay Bren. Pero kilala mo ko higit kanino man. May sinabi na ba ako sa'yo na kinapahamak mo? Alam mo ba, sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nagkalapit kayo ni Bren. Paano kaya kung pinigilan kita noon na ihatid niya tayo pa uwi? Baka sana hindi kayo nagka-developan. Hoy El, anong sinasabi mo dyan? Ba't mo sisisihin ang sarili mo? Kahit naman siguro di ka pumayag nun, gagawa at gagawa pa rin si Bren ng paraan para mapalapit sa akin. Basta. Hindi talaga dapat naging kayo Masyadong mabilis yung mga pangyayari. Ay, 5 years na kami ni Bren. Ano pa bang mga posibleng hindi ko malaman sa kanya? Wala sa tagal ng pagsasama yan. Kung bulag ka sa mga senyales, hindi mo talaga matutuklasan ang totoong kulay ng isang tao. Ay, ewan ko na. At ngayon, bulag ka pa rin, kaya hindi ka makakita. Paano nga kasi kung talaga nagsasabi siya ng totoo? Di ako lang ang lalabas na makitid ang isip. Hindi ka kitira ng isip yun. Hindi ka naman mag-iisip ng ganon kung wala kang nakikitang kakaiba sa mga kilos niya. Iniingatan mo lang ang sarili mo. Mag-aaway lang kami ni Bren pag kinumpronta ko pa siya ulit tungkol dyan. Pag nagalit siya, ibig sabihin totoo. Kasi nagigilty siya kung meron man. Ayoko. Maayos kami ni Bren at ayokong magulo yun. May naisip ako. Ano na naman yan? Ba't di natin gawin yung loyalty test? Loyalty test? Paano? May kilala akong girl na gumagawa nun. May bayad nga lang service niya pero di naman mahal. May bayad? O bakit? Nanghihinayang ka? Isipin mo kung magkano nang nagastos mo kay Bren. Lubos-lubusin mo na para na rin malaman mo ang totoo. Paano ba yan?
Magpapanggap lang yung girl na interesado sa guy na parang kilala niya talaga yung guy. Tapos makikipag-close. Kapag kumagat yung guy sa pain at nagpakita ng motibo sa girl, tapos ng trabaho ni girl. Ibig sabihin lang na hindi loyal si guy sa GF o asawa niya. Ayoko. Para namang wala akong tiwala kay Bren pag ginawa ko yan. Para to sa ikabubuti mo. Para na rin malaman mo kung talaga bang loyal sa'yo si Bren at hindi pera lang ang habol sa'yo. Ngayon mo patunayan sa akin na hindi totoong mga paratang ko sa kanya. Paano kapag napatunayan kong mali ka? Hindi na ako makikialam sa inyo kahit kailan. Safe ba yan? Baka sulutin niya talaga si Bren, ha? Hindi, sira. Marami nang natulungan yung girl na yon. Ano? Ay, sige na nga para matahimik ka na. Papa Dudut, nag-aalangan man ako ay pumayag na rin ako sa suhestyon ni El na subukan ang katapatan sa akin ni Bren. Ipinakilala nga niya ako sa babaeng sinasabi niya na pwedeng maging kasabwat namin. Si Shazzy. Maganda at sexy nga siya, typical na type ng mga lalaki. Sabi pa nga sa akin ni El ay mapagkakatiwalaan si Shazzy dahil ilang beses na rin itong naging kasabwat sa mga gustong subukan ng loyalty ng mga boyfriend o asawa nila. Nagalangan pa nga ako, Papa Dudut, dahil baka makilala ito ni Bren, lalo pa at maraming umanong followers ang babae sa social media. Sakto't mahilig pa naman si Bren manood ng mga video content sa social media. Pero sinigurado naman sa akin ni El na hindi ito makikilala dahil hindi naman ito gaanong kasikat. Kaya nga nilakasan ko na rin ang loob ko dahil parang may bumubulong sa akin na alamin kung may tinatago nga ba itong si Bren, Papa Dudut. Ibinigay ko nga lahat ng detalye tungkol kay Bren na maaaring magamit para mapaniwalang kilala talaga ito ni Shazzy ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maayos na pinagplanuhang mabuti ni Shazzy ang gagawin at mga sasabihin kay Bren para alamin kung may tinatagong lihim ito sa akin. Sinabi din niya sa akin na i-record niya lahat ng calls at naka-screenshot ang mga conversation nila bilang katibayan at sumang-ayon ako. Simula umpisa ng conversation ni Shazzy at Bren ay updated ako. Walang kamalay-malay noon si Bren na alam kong kachat niya si Shazzy. Nakakapanibago dahil hindi na niya ipinapahawak sa akin ang cellphone niya at palagi siyang matagal kung magbanyo. Dala-dala ang cellphone niya. Palagi na rin nakasilent yon pero naririnig ko naman na laging nagbabibrate. Doon ako nagsimulang maghinala sa kanya dahil kung talagang tapat siya sa akin ay hindi siya mag-e-entertain ng ibang babae para makipag-chat. Ilang araw nga lang ay nag-send na sa akin si Shazzy ng screenshot ng conversation nila na mas nagpatibay ng hinala ko. Nasaktan ako sa mga nabasa ko dahil ayon sa screenshot ay gusto makipagkita ni Bren kay Shazzy at sagot pa nito ang magiging date nila. Nung una ay ayaw kong paniwalaan ang mga nabasa ko pero nasa harap ko na nga ang katibayan. Sinampal na ako ng katotohanan na may ginagawang kalokohan si Bren. Nang hindi ko nalalaman, napaisip ako bigla. Bakit parang mapera siya kung makapagyabang na siya ang sasagot ng date nila ni Shazzy? Kanino kayang pera ang gagamitin niya? Dahil sa mga nabasa ko ay nilamon ako ng mga bagay na walang tigil na tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Hanggang sa sumunod na ang mga araw ay nakiusap sa akin si Shazzy na kung pwede ay magkita kami dahil may gusto siyang iparinig sa akin at para matapos na rin umano ang pagpapanggap niya. Nakipagkita ako kaagad sa kanya nang sumapit na ang day off ko at isinama ko si El. Habang pinakikinggan ko ang voice record ng call nila ay nagimbal ako sa mga narinig at para akong tinarak ng libo-libong kutsilyo sa puso ko. Hello po. Nice to see you again. Kamusta, Shazzy? Bad news ba o good news ang dala mo? Upo muna kayo. Kasama niyo po pala si Ate El. Aba syempre, dapat kasama ako at makikichika ako. Ibang klase ka talaga basta chismis.
Hoy, pero di ako chismosa na kung kani-kanino nagkukwento. Anyway, kagaya nga po ng pangako ko sa inyo, lahat po ng screenshot at record ng calls nasa akin ngayon. Dala ko na for proof. After ko po maibigay sa inyo, i-delete ko na po to sa phone ko. Salamat. Ano po bang gusto nyo? Basahin niyo po muna yung mga conversation o pakinggan ng voice record? Yung voice record ang gusto kong unahin. Okay po, ito. Play nyo na lang po kung ready na kayong marinig ang lahat. Tatagan nyo lang po ang loob nyo sa mga maririnig nyo. Bakit? Nandyan po ang lahat ng sagot. Kayo na po ang bahalang umalam. Dali, i-play mo na. Ngayon malalaman na natin ang totoo. Play ko na ha. Ano na, Shazi? Kailan ba tayo pwede magkita? Puro ka sendang picture sa akin, di ko naman alam kung ikaw ba talaga yun. Pag gusto ko makipag-video call sa'yo, ayaw mo naman. Di ko alam kung poser ka ba o ano. Tonight kaya, puntahan kita sa work mo. Hindi pwede. Maraming nakakakilala sa GF ko. Baka may magsumbong. Akala ko ba gusto mo ako makita? Oo, pero wag sa trabaho ko. Gusto mo pag out ko, kita tayo. Tapos diretso tayo ng motel. Motel? Usapan natin magkikita lang tayo. Bakit? Doon din naman punta natin, di ba? Ayaw mo ba? Matitikman mo ako, matitikman kita. Wow! Gaano ka kasiguro na gusto ko makipag-hook up sa'yo? Bakit? Hindi ba? Kaya ka nga nakipag-chat sa akin, di ba? Sabi mo, pinagtanong mo pa talaga ako para lang makuha name ko sa social media account ko. Depende. Magaling ka ba? Aba, oo. Magaling ako magpaligaya ng babae. You have to be gentle nga lang. Lagi akong gentle. Kaso, paano kapag nalaman ng GF mo? For sure magagalit yon. Magagalit talaga. Ba't di mo na lang kasi iwan yung GF mo? Ginto eh. Jackpot ako dun. Eh bakit mo ginagawa to? Siyempre, malaki ang pakinabang nun sa akin. Lahat ng gusto ko na ibibigay niya. Plano nga niya akong bilhan ng big bike. O di ba? May iaangkas kita dun. O sige, pero kailan ba tayo magkikita? Baka naman mahuli tayo. Hindi yan. Nagawa ko na to ng ilang beses pero di naman niya ako nahuli. Magaling akong mambola eh. Ganito, mamaya kita tayo ng 9 p.m. Pagkatapos ng duty ko, gusto mo? May alam akong magandang motel. Sige. Ayos! Buti pumayag ka. Promise, di ka magsisisi. Aba, hindi ka rin naman lugi sa akin, no? Oo nga, jackpot na jackpot ako sa'yo. Sexy mo eh. Yung GF ko, losyang na. May anak na kasi eh. Ako pa nag-aalaga minsan. Ang bata-bata ko pa pero nag-aalaga na ako ng bata. Sandali. Tapos di ko naman anak. Di ko na kayang tapusin. Sinasabi ko na nga ba? Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko dyan sa lalaking yan eh. I'm sorry, Miss Rosette. No. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Si Bren ang may kasalanan sa akin. Ginawa mo lang yung dapat mong gawin. Uminom ka muna ng tubig at para kang hihimatayin. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na si Bren. Narinig mo na kung anong tingin niya sa'yo. Alam mo na kung ano ba talagang pakay niya sa'yo. Teka lang. Kailangan ko munang i-process lahat ng to sa utak ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Gulong-gulo ako. Binigay ko lahat sa kanya. Tapos ganito lang isusukli niya sa akin? Aba, wala nang isip-isip yan. Mantakin mo, ilang beses na pala niyang ginawa yan. At ipinagmalaki pa talaga niyang hindi mo naman siya nahuhuli kaya okay lang. Maraming salamat sa lahat, Shazi. Ito nga pala yung bayad. Dinagdagan ko yan para tip ko sa'yo. Hindi ko na pababayaran kasi kilala ka naman ni Ate El. Naku, hindi, tanggapin mo to. Nagpapasalamat talaga ako at nalaman ko na yung totoo. Okay, sige. Ang masasabi ko lang, huwag ka nang maniniwala sa mga kasinungalingan ng BF mo. Yung mga lalaking kagaya niya, uulit at uulit yan. Know your worth. Hindi mo kailangan matakot na mawala siya sa'yo. Kasi mawala man siya, nandiyan naman ang anak mo. Dalaga pa ako pero kung ako sigurong nasa kalagayan mo,
Ano ko palagi ang una sa listahan? Mawala ng lahat, pwera lang ang anak ko. Papa Dudut, nagising ako bigla sa mga huling sinabi sa akin ni Shazzy. Pero magkakahalong sakit at emosyon din ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko na nga alam kung ano ang mas nangingibabaw. Ang galit ba o ang sakit na nararamdaman ko? Idagdag pa na nasira na ang napakalaking tiwala ko sa taong akala ko ay totoo ang hangarin sa akin. Katulad lang din pala siya ng iba na ang hangad ay makaangat sa buhay kahit pa manggamit sila ng ibang tao para lamang makuha ang gusto nila. Napakagaling niyang magtago dahil sa 5 taon naming pagsasama ay noong ko lang napansin ang panloloko niya. Napakabait niya sa anak ko at hindi ko talaga naisip na nagpapanggap lamang ang lalaking yon para makuha niya ang gusto niya sa akin. Napakalambing din niya sa akin at lagi niyang pinaparamdam na mahal niya talaga ako. Kaya hindi ko napansin ang huwad niyang pagkatao. Nabulag ako ng pagmamahal sa kanya at ng huwad niyang pagmamahal sa amin ng anak ko. At dahil nga sa mga nalaman ko, Papa Dudut, ay walang pag-aalinlangan na nagdesisyon akong makipaghiwalay kay Bren. Naisip kong gumising na sa katotohanan bago ako tuluyan na hindi na magising at magpaalipin sa isang panaginip na buo kaming pamilya. Dahil nga sa kagustuhan kong tuldukan na ang aming relasyon, ay naglakas na ako ng loob na kausapin si Bren ukol sa recorded audio na ibinigay sa akin ni Shazzy. At bilang huling tulong ko na rin sa kanya, ay ako na mismo ang nag-impake ng mga gamit niya, Papa Dudut. Han, ano to? Ba't nandito sa pinto ang mga gamit ko? Gusto na kitang umalis sa pamamahay ko. Teka, galit ka ba kasi late ako nang uwi? Nag-overtime ako, Han. Sorry, huwag ka nang magalit. Wala akong pakialam kung na-late ka ng uwi. Kung ganun, bakit? Anong ibig sabihin nito? Kung may problema ka sa akin, pag-usapan natin. Hindi yung ganito. Sa tingin ko hindi na natin madadaan sa maayos na usapan yung problema natin ngayon. Dahil wala na rin naman akong balak magpaloko sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Han? Narinig ko lahat ng usapan nyo ni Shazzy. Nirecord niya usapan nyo at pinarinig niya sa akin. Sinong Shazzy? Bren naman! Magde-deny ka pa ba hanggang ngayon? Si Shazzy, yung bago mong target na gusto mong imotel pagkatapos ng trabaho mo. Nakalimutan mo na ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong kilalang Shazzy. Alam mo, nagiging praning ka na nitong mga nakaraan. Hindi ako praning! This time, alam ko kung anong sinasabi ko. Ang tagal na panahon mo akong niloko, Bren! Ang tagal kong nagbulag-bulagan na talagang mahal mo nga ako at hindi ang pera ko! Mahal naman talaga kita. Saan mo ba kasi nakuha yung voice recording na yan? Di mo ba naisip na baka may inggit lang sa akin o sa'yo na gusto tayong sirain? For sure, edited yung voice recording na yan. Huwag mo nang dagdagan pa yung mga kasinungalingan mo. Kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Han, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kilala mo ko. Naging faithful ako sa'yo ng 5 taon. Faithful hanggang sa malaman ko ang totoo. Utang na loob, Bren! Hanggang kailan ka magsisinungaling? Alam kong hindi mo talaga ako minahal. Pera ko lang ang habol mo. Kaya mo ba ako niligawan? Kasi alam mong may mapapala ka sa akin? Hindi, Han. Promise, mahal talaga kita. Ang tagal mo na akong kilala. Mas maniniwala ka ba sa voice recording na yan kaysa sa akin? All this time, akala ko tanggap mo pagiging single mom ko at higit sa lahat. Akala ko tanggap mong anak ko. Pero hindi pala. Kaya please, umalis ka na sa pamamahay ko at wag ka nang babalik kahit kailan. Han naman pag-usapan naman natin to. Ayusin natin. Wala nang dapat pag-usapan at ayusin. Sinira mo lahat ng meron sa atin. Sinamantala mo yung pagmamahal ko sa'yo. Pero nagising na ako sa katotohanan. Ayaw na kita
Huwag mong gawin sa akin to. Oo, nagkamali ako pero bigyan mo naman ako ng chance na makabawi. Papatunayan ko sa iyong mahal kita. Wala ka ng patutunayan, Bren. Tapos na tayo! Maghanap ka ng bagong maloloko! Good luck sa panibagong sugar mommy mo! Please, luluhod ako kung gusto mo. Patawarin mo lang ako. Bingi ka ba ang bobo kang hayop ka? Ang sabi ko ayoko na! Di ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Di na ako magpapautusa yung demonyo ka! Ang tagal ko naging tanga! Kaya lumayas ka! Ayaw na kitang makita kahit kailan! Han, please. Sabing lumayas ka! Papadudot sa kabilangan ng pagmamakaawa sa akin noon ni Bren na huwag ko siyang iwanan, ay naging matigas ang puso ko. Inalala ko ang lahat ng mga sinabi niya kay Shazi at kung anong klaseng pangiinsulto laban sa akin ang ginawa niya, lalo na sa pagiging single mom ko. Naisip ko na napakakapal ng pagmumukha niya dahil sa buong pagsasama namin ay ako lahat ang pumasan sa financial bills namin pati ng pamilya niya kung tutuusin. Hindi ko na nga siya hinihingaan noon kapag sweldo niya kasi alam kong may mga kapatid siyang pinag-aaral at ang mga magulang naman niya ay parehong walang trabaho. Kaya naman sa kanya lamang umaasa ang pamilya niya. Iniintindi ko siya sa parting yon pero ginagamit niya lamang pala ko. Halos wala ngang mapaglagyan ng galit ko sa kanya pero nasabi ko nga noon na karma na lang ang bahala sa kanya. Noon ko lang din na-realize kung gaano ko kabulag sa pagmamahal ko sa kanya at sa mga magagandang ipinapakita niya sa amin ng anak ko. Hindi ko man lang napansin na may sekreto siyang tinatago na parang proud pa siya dahil hindi ko kaagad nalaman. Matagal na pala niya akong niloloko at hindi lang isa kundi maraming beses na niyang nagawa yon. Pero imbis nga na magmukmuk ako at magmakaawa dahil lang sa mga nalaman ko ay natauhan ako na hindi dapat ako magtiyaga sa ganong klase ng setup dahil lang sa single mom ako. Na-realize ko na ang halaga ko bilang babae ay hindi nasusukat sa aking anak sa pagkadalaga. Dahil lang tunay na lalaking nagmamahal ay alam kung ano ang tunay na halaga ng babaeng na pili niyang mahalin. Marahil ay hindi para sa akin ang pakikipagrelasyon. Nagsilbing aral na sa akin ang pangalawa kong kabiguan sa pag-ibig na mas dapat ko na lang pagtuunan ng pansin ang aking sarili at ang aking anak. Dahil hindi naman mamamatay ang isang babae kung hindi ito makikipagrelasyon. Nagpapasalamat na lamang ako na hindi pinahintulutan ng Diyos na kami ay makasal dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ba kung malalaman ko ang tungkol sa kataksilan niya kung kailan kami ay kasal na. Sa kabila ng mga nangyari, Papa Dudut, ay sinikap ko na umusad sa buhay ko. Nag-focus ako sa mga nais kong marating sa buhay at mas dinamihan ko ang oras ko sa nag-iisa kong anak. Na-realize ko na masaya pala kahit kaming dalawa lamang. Na kaya ko naman din palang maging ama at ina para sa aking anak. Habang si Bren naman ay hindi ko na alam kung nasaan at kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Diyos na lamang po ang bahalang magparusa sa kanya sa ginawa niya sa akin. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Pasensya na po kayo, Papa Dudut, at ang mga kabarangay natin na napakinggan ang aking katangahan. Huwag kayong mag-alala, hindi na po mauulit yung ganon sa buhay ko kahit na kailan. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mapalad na mabasa ngayong araw. More power po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rosette. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 For